1 plus 1? Kumusta ka na? 3 plus 3? Eba, tayo bless. Okay. Sa huli, anong sasabihin niyo kung bless kayo? Ha? Magpahinga na tayo. 1 plus 1? Kumusta ka na? 3 plus 3? Eba, tayo bless. 7 plus 7? Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Sabi lang kung tatlo, yuyuko kayo tatlo ulit, sabihin nyo, ngayon na, ngayon na, ngayon na ang pahinga. 1, 2, 3. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Sabihin nyo salitang pahinga. Anong ibig sabihin ng pahinga? Ha? Hindi. Pag sinabing pahinga, huminga ka naman. Well, anyway, I'd like to share with you ang mga paanyaya ng Panginoon. God is calling everyone every day and every minute of the day. May panawagan ang ating Diyos. Isa sa mga mahalagang bagay sa Biblia na hindi natin naririnig na ipinangangaral ngayon ay ang tungkol po sa Sabbath rest, ang araw ng pamamahinga. Kanina, sa hindi ko alam, ang ebanghelyo sa misa kanina, narinig ko ay it's about the Sabbath, yung araw ng pamamahinga. Pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, siya ay nagpahinga. Nagpahinga. Bakit siya nagpahinga? Ha? Napagod. Napagod. Diba? At hindi lang basta siya nagpahinga. Pinagpala niya ang araw na yun. And He blessed that day and called it a holy day. Yan ang tunay na holiday. Holy day. Araw na pinagpala ng Diyos, araw ng pamamahinga. Sa kaunti ko nalalaman, diyan pinakikita simula pa ng likhain ng Diyos ang tao kung gaano kahalaga sa Kanya ang buhay ng tao dito sa mundo. Sa totoo lang, ang lahat ng kasulatan at mga utos na itinabas ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga propeta ay hindi para sa langit yun, kundi para dito sa lupa. Para tayo makapamuhay ng payapa, masaya, at magkaroon tayo ng mahabang buhay sapagkat hindi kinalulugdan ng Diyos ang kamatayan. God is not happy about dying or death. In fact, for that matter, from the beginning, ng likha niyang tao, buhay na walang hanggan yung gusto niya. Kaya pinagbawalan niya ang tao na kumain ng bunga ng kahoy na magbibigay sa kanila ng kaalaman ng mabuti at masama sapagkat sa sandaling malaman nila ang tungkol sa mabuti at masama, sa halip na sila magpakabuti, magpapakasama. So darating sa kanila ang kamatayan. Sabi sa Biblia, sa tabi ng punong kahoy na yon ay isang puno, yung puno ng buhay na walang kamatayan, the tree of life. So ang utos ng Diyos, you can eat any fruit from any tree in the garden. That means including that tree that gives life. So at the time,
Yun ang pagkain nila para sila ay hindi mamatay. Kaya nangyari, iba ang sinunod nilang tinig. Yung tinig ng kaaway ng Diyos, kaaway ng buhay. Sabi ni Jesus, inulit niya sa John chapter 10 verse 10, ako'y naparito para magbigay buhay, sa buhay na ganap kasiyasiya, subalit ang magnanakaw ay naririto upang magnakaw, pumatay at manira. Manira. Masirain ang buhay. Maraming pamamaraan ang demonyo sa pagsira ng buhay. Pag namatayan ka, sabi sa Biblia, ang pagluluksa isang araw lang. Pagkatapos ilibing, pasalamat ka na sa Diyos sapagkat hindi na maghihirap yon. May mga tao nagluluksa, taon na, hindi pa makalaya doon sa pagluluksa. Malaking kasalanan po yan sa Biblia. Sapagkat ang buhay talaga ganyan. Amen? Bunga ng kasalanan. Ngayon, ang hindi ko mapaliwanag, pinag-aaralan ko pa sa tulong Espiritu Santo, bakit nung magkasala na yung tao, alam ng Diyos na pumasok na sa kanilang kamatayan, nalaso na yung buhay nila sa kainain nilang pagkain, bakit pinagbawal ng makakain sila ng bunga ng kahoy ng buhay na walang hanggan? Gayong, yun ang gusto ng Diyos, buhay na walang hanggan para sa atin. So, ang tanong ko ay, bakit pinagbawal niya yun? Di sana hinayaan niyang kumain si Batsyada ng puno, yung bunga ng punong yun para maibalik sa kanila yung buhay na walang hanggan. Bakit? Ano sa inyo ang dahilan? Hello? Andiyan ba kayo? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Para sisiguruhin ko muna, pagdadasal ko muna yan, para maliwanag na maliwanag, ano? Para maunawaan natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. So anyway, may paanyaya ang Panginoon. No? Alam niyang tayo ay hindi nakasusunod. Kaya tayo nahihirapan. Ang ugat talaga ng mga karamdaman, ng problema, at ng lahat ng bagay na dumarating sa tao ay pagsuway. Pagsuway. Ang iba naman ay kulang sa kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang iba naman ay alam na kung anong kalooban ng Diyos, pero ayaw nilang sundin. Sapagkat likas sa tao ang sumuway. Sumuway. Sinabi ng huwag kang maliligo, naligo. Diba? Sinabi ng huwag kang tatawid dyan, masasagasaan ka, tumawid. Napupunan nyo? So anyway, ang bait-bait talaga ng Diyos. God is so good. All the time. Tasa kamay nyo. Kahit tayo ay bad na bad, God is good na good. Mahaba ang pasensya niya. Kaya sa awa niya, actually tayong lahat ay nabubuhay sa awa ng Diyos. Kaya pag nagtatanong sa akin, oh brother Mike, kumusta ka na? Kako, sa awa ng Diyos buhay pa. Sa awa ng Diyos gwapo pa. Hallelujah. Meron ko naging panauhing kahapon, isang kakilala ko, 93 years old na. Nag-retire na siya dito, nasa Amerika dati yon, sila mag-asawa. 93 years old na, pumunta doon sa akin para magpa-pre-over. Alam mo kung pinapre-over niya? Kotse. Kotse. Kako, bakit? Gagawin kong over-over. Ayan. Ano ba yung over-over na yun?
Ayan. Ay kako, dadrive ka pa. 93 ka na. Hindi niya itong apo ko. Bibigyan ko niya ng hanap buhay ang apo ko. Tingnan nyo nga naman pagmagulang, hanggang sa kahuli-huli ang sandali, yung anak, yung apo pa ang inaasikaso. May lumapit naman sa akin dyan. Uuwi daw ng Long Beach, taga Long Beach, California. Ang sabi niya sa akin, Brother Mike, tama bang ipagpatuloy kong aking sustinto sa aking mga anak? Kako, bakit? Ilang taon na ba sila? May mga asawa na po. May mga pamilya na. Kako, kasalanan yan. Kaya hindi natututo maghanap buhay yan dahil sa magulang. Mali. Pinalaki tayo ng ating magulang para sa kanilang katandaan, tayo ang maging sandalan nila. Amen ba? Pinag-aral kayo ng inyong mga magulang para pagdating ng panahon na sila ay nasa panahon na ng pagpapahinga, naghihintay na ng huling biyahe, sila ang ating susistentuhan naman kahit papano. Pero baliktad, iyan po ang nature ng Filipino. Sa Amerika, hindi po. Pagdating po ng 14 years old, bahala ka na sa buhay mo. Maghanap buhay ka na. Magsarili ka na. Doon. Kaya lahat sila ay umaasenso sa buhay. Lahat sila may tinatawag na American Dream. Pangarap nila na yung maranasan ng iba, maranasan din nila. Yung iba naman dyan, panahon na para magpahinga, naghahanap pa ng trabaho. May umapply kay Sister Belen isang araw kasi nagpapanawagan sa dyan na gagawin niyang manager doon sa kanyang heavenly bed and breakfast. Kako, may umapply na ba? Alay niya, retirado na niya. Kako, anong trabaho niya? Galing siya sa abroad. Anong trabaho niya doon? Housekeeper niya ng hotel. Sabi niya, dapat magpahinga ka na. Kaya ka nag-retire na. Ba't ka magtatrabaho pa? Yung apo ko. Gusto ko matulungan yung apo ko. Hindi po masama magtulong. Pero ilagay natin sa lahat sa lugar. Napakaikli po ng buhay. Amen ba? So ayaw ng Diyos na yung buhay nating maikli ay sasayangin natin sa sobrang trabaho. Kaya ako, pag araw ng Biyernes, wala na ako sa opisina. Hihiga-higa na ako. Sa bahay, nagnililay. Yung sister bilin ko naman, malakas pa. Ayun, siya nagtatrabaho. Hallelujah. Sabi niya, isang araw, medyo narinig kong sabi niya, ako, kumusta ka na? Pagod na ako. Sabi niya, kabibilang ng mga coins. Sabi niya, yung mga tinutulungan mo dyan sa pwesto, sabi niya, ang daming bayaran na hindi nagbabayad ng pwesto. Ang dami natin bayaran sa kuryente, bayaran sa tubig, bayaran sa taxes. Pag sinisingil mo, wala daw. Ay, ba't kako nagtitinba sila kung wala silang pambayad? Kako, tanggalin mo lahat para wala kang problema. Ang sabi niya sa akin, ikaw naman, sabi niya, hindi mo pinakikita sa akin ang kita-kita mo mga milyon. Sabi ko, ang aking milyon nasa lupa. Hindi ko tinatago sa bangko kasi nawawalan ng halaga. Lupa, tumataas ang halaga. Amen ba? Mayroon gustong bumili ng lupa ko. Nung isang taon, ang presyo ko lang 35. Ang tawad sa akin 25. Bumalik ngayon, kako 45 na. Bakit niya? Tinatawar ka ng 25. Kung kunyo mo kang 35, hindi kayo nabot ng 45. Ganyan lang talaga yan. Ang buhay, di ba? Pag pinapala ka ng Diyos, tutulog-tulog ka lang. Basta sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo talaga ay nahihirapan. Kaya araw-araw, ito po maririnig nyo, halik kayo. Kayong mga hirap na sa buhay.
kayong hindi, wala nang maisip. Kayong pagod na pagod na. Pagod na pagod na sa kahanap buhay. Halika kayo, magpahinga naman kayo. Kung ako anya na Diyos niyo nagpapahingay. So, ang iba naman magbabakasyon. Tama lang yung magbakasyon. No? Pero sa kabibiyahe, alam niyo ako, pag naisip na may pupuntang abroad, iniisip ko yung oras sa aeroplano. 11 hours, 14 hours, nakaupo ka lang doon. Hindi mo makatulog sa aeroplano. No? Kaya ayaw ko ng mas possible magbibiyahe ng... ang problema ko naman, ikinakalat ng Diyos sa buong daigdig ang lahat ng matagal sa day. Amen ba? Bakit kayo pinadadala dyan sa iba-ibang bansa para maghanap buhay? Hindi. Para dalhin nyo ang mabuting balita ng buhay na alok sa atin ng Diyos. Amen? So, God really is merciful. Ayaw niya tayo ay nahihirapan. Wala tayong kapahingahan na masusumpungan sa maski anong gawin natin sa mundo. No? Pero bibigyan ko sa Sabado ng sikreto. Paano manatiling bata, paano manatiling gwapo, paano manatiling malakas, amen ba? At saka paano ka magiging simpatiko. Amen ba? So, the first call is, know that God is calling everyone to take a rest on the Sabbath. On the Sabbath. The Sabbath is the 7th day. God has given us 7 days a week. On the 7th day, magpahinga tayo. Saan tayo makasusumpo ng kapahingan? Sa harapan ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Sa pagninilay ng salita ng Diyos. Wala kang gagawin kundi yun. Mula ng Biyernes ng hapon. The official Sabbath starts at 6 Friday afternoon and ends at Saturday evening. Ganito po yan. Dati ang gawain ito, sa totoo lang hindi ko talaga alam kung saan tutungo. Wala akong plano-plano dito. Doon nasa Lunita tayo. Ang gawain every Sunday. Isang linggo, pagkatapos ng misa, bumulong sa akin kinausap ko ni Bishop Bacani. Sabi niya, Brother Mike, lipat natin ang Sabado ang gawain na ito. Kako, bakit po? Kasi wala ng tao sa simbahan. Nagreklamo sa akin mga pari sa mga parokya, pag linggo nandito sa Lunita, lahat ng tao. Ako naman sunod. Sige po. Totala niya, ang misa sa alas 6 ng Sabado ay parang misa na yun sa linggo. Ang tinatawag doon ay anticipated Mass. Okay? So, unti-unting nilagay tayo ng Diyos sa tama. Sa tama. Hindi ko man planuhin, nilalagay ng Diyos ang lahat sa tama. Ang mahalaga lang ay maging sensitive tayo sa pamaraan ng Diyos, panawagan ng Diyos at maging masunurin tayo. Amen ba? Kasang kamay nyo? Ngayon taon, tinitesting ko na po ang lahat na tinawag ng Diyos. Sa gawain ito, para sila ay makinabang ng husto ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Biblia, walang maliit na bagay tayong ginawa, mabuting bagay na hindi gagantimpalaan ng Panginoon. Amen ba? Okay. Kung kayo naman ay mapunain, may napuna ba kayo nung Sabado? Sa entablado? Ano napuna no? Nakagown ang mga choir na babae natin. O hindi ba maganda sila tingnan? Maganda, no? Halata ang katawan.
Hanggang sa balikat. Anyway, minsan ko lang sinabi yon araw ng Martes dito, di ba? So, right away, nandun sila. Kaya nakatutuwa yung, wala ka ng tanong-tanong. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo. Makikita mo, malulugod sa iyo ang Panginoon. Sasabihin nila, mahal yata yan. Aba, mas mahal ka ng Diyos. Mas mahal ka ng Diyos. Ang ating tungkulin ay bigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Our job is really to please God. But the Bible says in Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Because anyone who comes to God must believe that God exists and He rewards those who earnestly seek Him. Yaong mga ginagantimpalaan niya, yung mga taong talagang sumusunod sa kanyang kalooban. Hinahanap kung anong nakalulugod sa kanya. Amen ba? Huwag mo sabihin mahal. Sapagkat lahat ng bagay sa Diyos ay mahal talaga. Kahit anda mo mahal sa Kanya, mahalaga. Tayo lang naman nagpapamahal ng bihis natin, di ba? Natatandaan yung sabihin ko minsan na isang Pasko, lahat na babae magtrahe di Buddha. Aba, nakarating talaga sila, nakatrahe di Buddha. Alam mo kung sino nanalo ng 5,000 noon? Yung isang sister na ginawa niyang trahe di Buddha, yung kortina niya sa bahay. Hindi ko makalimutan yon. Little things like that, God is happy about. Kortina. Gawin mong gown. Hallelujah. Mabuti nga, hindi nagbahag yung mga lalaki. Ang sabi ko noon, bahag sila . Kaya lang, may lumapit sa aking kasamahan nila, si Binis. Alam mo yung Binis na yan? Inaanak ko sa kasal yan. Hindi marunong gumawa ng batang asawa niyan. Hanggang ngayon hindi pa nagbubuntis. Hallelujah. Anyway, sabi niya, Nong, totoo bang magbabahag sila? Sabi ko, ikaw, tanongin ko, ay, nakakahiya naman. O ano bang reaksyon nila? Ay, nakayuko sila lahat. In-imagine siguro kung itsura nila kabahag. Nakabarong sa taas, bahag sa baba. Bakit? Natatanda sa Congress minsan yung representative ng Igorot doon, congressman ano yon? Aba, during the joint session, inauguration nata yung inaugural na yata ng bagong presidente. He came to Congress nakabahag. Iyon ang kanilang costume . Hindi ba? Bakit? Ba't siya doon? Hubod . Di ba? Paano nga kako, pag sinabi ko sa inyong, next Saturday, hubad tayo lahat. Ano? Sino susunod? Bakit hindi natin masubukan yan? No? Gagawin nyo, siyempre, pag alis ng bahay, nakabase kayo. Pagdating nyo sa ambel, hubad. Diba? Makikita nyo, malay nyo, biglang bumaba ang Panginoon, ano? Sa kalagitnaan natin, sabihin ng Panginoon, anong nangyari sa inyo? Ibig sabihin ng Panginoon, iisa-isahin ko ang panawagan ng Diyos. Unang panawagan niya talagang magpahinga tayo. Gusto niyang humaba ang ating buhay. Magpahinga naman yung isip niyo sa kaiisip, wala naman naiisip. Ano? Ganyan ko minsan isip ko ng isip. Hindi ko tuloy makatulog. No? Well, anyway, madaling araw ako ginigising ng Panginoon upang turuan.
Kapag tayo ay tahimik at nakapagpahinga, maririnig natin ang tinig ng Espiritu Santo. Mabubuhay sa atin ang salitang napakahalaga. Tanungin ko kayo, anong araw namatay ayon sa Biblia si Jesus? Biyernes. Inilibing siya before the Sabbath, bago mag-alas 6 ng Biyernes. Siya ay bumangon after the Sabbath. Ang akala ng mga kaaway ni Jesus, patay na yung ating tagapagligtas. Akala ni Satanas, patay na ang champion nyo. Patay niya. Ang hindi niya alam, nagpahinga lang. Nagpahinga lang si Jesus during the Sabbath. Then, on the third day, on the first day of the week, madaling araw, ako'y siguro mga 1:00 madaling araw yon o 2:00. Basta sinabi madaling araw. Ang madaling araw ay past midnight. Hanggang po yan ng 4:00. No? Pumunta si Mary Magdalene doon sa libingan. May dala siyang pabango para pabanguhan. Akala niya yung bangkay ng Panginoon ang abutan niya. Kaya lang, pagdating nila doon, bukas na ang libingan ni Jesus. Wala na doon yung katawan ni Jesus. So, umiiyak siyang hinahanap niya. May isang mama doon sa garden. Ang sabi sa kanya, Ali, ba't ka umiiyak? Ang sabi niya, kasi kinuha nila yung aking Panginoon. Baka alam niyo kung saan dinala. So, hindi niya kilala yung kayong kausap. Pagtalikod niya, tinawag siya uli ng mama. Mary. Nang banggitin yung pangalan niya, lumingon siya, sabi niya, Rabuni, Guro, ikaw pala yan. Ang tanong ko, bakit hindi niya nakilala agad nung una? Kasi nasaan niyo siya, nagdidilig siya ng halaman. On the first day of the week, Jesus woke up sa kanyang pagkatulog at yung kanyang paboritong gawain, ang maghalaman, magharden, yun ang ginawa niya. That was Sunday. Sunday is the first day of the week, the first working day. Ang ginawa lang natin, mga Katoliko, at total yun ang ating pagsamba sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ginawa nating araw ng pamamahinga. But it should be this way because ang banal na misa ay sa lahat ng araw yan. So kung pagkatapos ng misa, tayo magpapahinga, lahat ng araw magpapahinga tayo. Amen ba? So their Sabbath has not been changed. It is still the seventh day. So, dito, nalagay tayo sa ganun. Pagdating ng Biyernes, dapat tayo ay naghahanda na. Naghahanda na para kinabukasan, sasamba tayo sa Panginoon. Nahanda na tayo ng ating kakanin sapagkat during the Sabbath, pati pagluto, bawal. Bawal. Kaya isusuot nyo na yung inyong ibibihes sa kinabukasan para kinabukasan, during the Sabbath, Saturday, wala kayong gagawin. Kundi, pupunta na doon sa dakong hinihintay tayo ng Panginoon. Kaya tinatawag nyo na family appointment with El Shaddai. Amen ba? Iyon ang pamilyang tinawag ng Diyos, binuon ng Diyos. Na dapat yung buong pamilya natin sana kasama natin. Pero kung walang nakikitang pagbabago sa atin ng ating pamilya, hindi natin sila maakay. So the best preaching of the good news is by example. Makita sa ating pagbabago, nagbagong anyo tayo, yung dating matulis ang nguso, nakangiti na ngayon, yung nagsasalubong na mata, nakadiretso ngayon, yung dating gusgusin, gwapo na ngayon.
Diba? It starts from the heart. Attitude po yan. It goes out. Hindi pwedeng matago sa puso natin yan. Lumalabas po yan, nakikita sa anyo, sa panlabas nating anyo. Sino ang gumagawa noon? Tayo? Hindi. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang Diyos na tinanggap natin. Ang Diyos na sinusunod natin ang kanyang panawagan. So God is, dito sa Matthew, ang sinabi dito, "Come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest." Kayong hirap na sa buhay, bata pa kayo, 50 pa lang, hirap ka na, 60 pa lang, hirap ka na. Diba? Sabi ng Panginoon, kayo, anak, I'll give you not only 3 meals a day, higit pa roon. Kasi pag tayo ay pahingado, ang ating performance sa ating opisina o pinapasukan, magugulat ang ating mga pinapasukan. Kahit hindi tayo humingi ng aumento, aaumentuhan tayo, ipopromote tayo ng Panginoon. Sapagkat yung ginagawa natin dati sa maghapon may overtime pa, hindi na magagawa natin yun sapagkat may limit ang ating katawan eh. Pero once we have the Sabbath rest, when you start your week, sa pinapasukan nyo, makikita nyo, malaking pagbabago sa inyong mga tanggapan, malaking pagbabago sa inyong mga pagawaan, sa halip na malugi, kikita. Hindi na kailangan pang mag-overtime. Overtime daw ang kanyang bida. Puro overtime. Ngayon, hindi lang overtime, over sa karsada. Hello? Andiyan ba kayo? So, sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So, ayan ang unang panawagan ng Panginoon. Whatever your profession is, doktor, conductor, driver, preacher, whatever is your assignment, God wants us to take a rest. Pag hirap ka na, nakatitya kang ikaw ay mahirap lapitan. Wala ka ng joy. Hindi ka nag-i-enjoy. Killjoy ka na. Amen ba? Pero pag tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon, sa araw na itinakda, makikita nyo, kahit yung nangungutang sa inyo, malayo pa, nakangiti na kayo. Sa tawagin mo, utang ka naman. Ay, kung hindi, sisingilin mo na. Magagalitin pa. Yung mga nangangutang pa na pag sinisingil, lalong mahirap, no? Sila pang galit. Sila lang hindi babayad, sila pang galit. No? Kaya ako, pag nagpapautang, kinakalimutan ko na. May nangutang sa akin, 100,000. Kako, nababayad mo. Bahala na niya. Ano, kako gagawin mo si 100,000? Ibabayad ko sa utang ko. Hallelujah. Nilipat niya yung utang niya sa akin. Binigyan ko 100. 100 peso. Hindi 100,000. Ano anya ito? Kako pamasahin mo. Hindi sa akin bumalik. Hindi sa akin ang utang. Ganyan lang buhay. Relax. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, "Come, relax with me." Sa Kanya lang natin masusumpungan ang kapahingahan. Sa tao ka lumapit, naku, lalo kang mamomroblema. Sa Diyos, no problem. No problem. Pag may sinabi sa iyo ang Diyos, anong sasabihin mo? Mangyari sa akin ang sinabi mo. Sigurado mangyayari yun. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos.
Exodus chapter 20 verse 8 says, "Remember the Sabbath day by keeping it holy." Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Exodus chapter 34 verse 21 says, 6 days you shall labor, but on the 7th day you shall rest. Even during the plowing season and harvest, you must rest. 6 na araw kayong gagawa, magpapahinga kayo sa 7, kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani. And here is what I call the cleanser. Isaiah 56 verse 2 says, "Blessed is the man who does this, the man who holds it fast, who keeps the Sabbath without desecrating it, and keeps his hand from doing any evil." Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas niya. Purihin natin, Panginoon. So, once we observe the Sabbath rest, we are blessed. Sapagkat sa araw na yon, pinagpala ng Diyos ang araw na yon. See? Kaya tingnan nyo lahat na pumupunta dito sa gawain ng araw ng Sabado. Walang uuwi dito nakasimangot. Maliban, natulog ka. Natagalan ka. O maliban, nagalit ka sa akin. Naku, huwag kayo magagalit sa akin. Papangit ang buhay niya. Ito, Isaiah 58 verses 13 to 14 says, "If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holiday, if you call the Sabbath a delight in the Lord's holiday honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words," yung gossip, "then you will find your joy in the Lord. And I will cause you to ride on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken." Sinabi pa na Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo't huwag maglalakbay ni gagawa o maghuhuntahan ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan ng Panginoon na magbibigay sa inyo ng sigla at lakas. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing mamanahin ninyo. Nasundan niyo ba yun? Sindong gusto magmana? Lahat tayo may pamana sa Diyos kung uunahin natin ang Diyos. Amen ba? Ito pa. The second call is for us to experience the best from the land. May itinatangi ang Diyos na mas mahalaga. Kumbaga yung isa pinagbigyan niya ng fried chicken, yung isa crispy pata. wala yata sa listahan ng Diyos ang crispy pata. Ibig sabihin, kung ikaw ay binigyan ng promotion, special promotion, doon sa taong nakalulugod sa kanya, the highest promotion. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, what is the second call? Okay. Tumugong ka sa panawagan. Ang problema kasi, walang tumutugon sa panawagan ng Diyos. Bibihira.
at babae ko sa Diyos susunod, anong ginagawa ng Diyos sa mga nagbibingi-bingihan sa kanyang panawagan? Marami dyan, nakikinig lang sa radyo hanggang ngayon. No, nalalayuan sa Ambel daw. Nako, subukan nyo makarating dito. Pag-apak nyo lang ng lupa sa Ambel Business Park, mararanasan nyo ang kagalakan bigay ng Panginoon. Amen? Na magbibigay sa iyo ng panibagong sigla. Pag may hirap daw, may ginhawa. The greater the sacrifice, the greater the blessing. It's found in Isaiah chapter 18, verse 18 to 20. It says, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken." Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Gaano mang karami ang ating kasalanan. Kaya sasabihin kasi ng Diyos, anong demonyo? Mahiya ka sa Diyos. Ang dami mo ng kasalanan. Kalalo kang linalayo ng Diyos. Sabi mo sa demonyo, Oy, demonyo, panahon na para ako magsisi. Panahon na para ako lumapit sa Diyos. Malamang aking mga problemang ito dahil dyan sa kagagawan mo. Sabi sa Biblia, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit ang Diyos sa iyo. Amen. Labanan mo ang diablo at lalayo ang kanyan. Takot lang yan. Amen. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Narinig niyo yun? Ngunit kung kayo magpapatuloy sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo ay mamamatay. Ano gusto niyo? Pasaganain? Palakasin? O mamatay? Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Panahon na para tayo lumapit sa Panginoon. Jeremiah 35 verse 15. Again and again I sent all my servants the prophets to you. They said, each of you must turn from your wicked ways and reform your actions. Do not follow other gods to serve them. Then you will live in the land I have given to you and your fathers. But you have not paid attention or listened to me. Sabi ng Panginoon, lagi akong nagsusugo ng aking mga aliping propeta upang sabihin sa inyong, talikdanan ninyo ang inyong masamang pamumuhay at gawin ang nararapat. Binabalaan nila kayo na huwag sasamba at maglilingkod sa ibang Diyos upang patuloy kayong manirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Datapat ayaw kayong makinig sa akin. Ayaw ninyo akong pansinin. Narinig niyo yun? Ba't kayo tahimik na tahimik? Alam niyo, kaya kayo naririto, kasi isa kayo sa mga tinawag ng Diyos. Maituturing niyo ang inyong sariling mapalad. Sapagkat ang lahat na tumutugon sa panawagan ng Diyos ay nagiging mapalad. Blessed, no? Pinagpala
Sa lahat ng bagay. Pag sinabing pinagpala, sa lahat ng bagay. Amen ba? Gusto niyo pagpalain sa lahat ng bagay? Okay, wag nating babaliwalain ang panawagan ng Diyos. The third call is, know that God is calling everyone to serve. Para maglingkod. Kaya tayo binibigyan ng kapahingahan para tayo maglingkod sa Kanya ng masaya at masigla. Sa panahon ng ating paglilingkod, hindi mareklamo. Ayaw ng Diyos ng mareklamo. Kagaya narinig ko sa isang panawagan sa radyo, hindi daw sa mareklamo pero nagrereklamo doon sa mga kasamahan niya. No? Hindi daw mataas ang kalooban niya pero ang tunog niyang kanyang pananalita, mataas ang kalooban. Pag hindi mo maunawaan at hindi mo talaga maunawaan yung mga kasamahan mo, dahil sa mataas ang kalooban mo. Ayaw mong mamaliitin ka, ayaw mong hindi ka papansinin, ayaw mong itutulak-tulak ka kung saan, no? Ayon taong kasama ng Diyos, kahit kahuli-hulihan niyang paupuin, walang reklamo yan. Kahit paglinisin niya ng banyo, walang reklamo yan. Amen ba? So, don't air your complaint over the radio nga pala. No? Ang ating radio ay napakahalaga po ang bawat segundo dyan. Yan po ay para sa mabuting balita. Now, mayroon tayong oras ng pray over in counseling dyan. No? But my instruction is, as many as possible, yun talagang kailangan ng kailangan. Ha? Time limit kako is at most is 10 seconds sa tawag. Ay hindi gagawa ka ng listahan, napakahabang listahan. Sayang ng, of course, kailangan panalangin yun, pero hindi na kailangan yun. No? Ibigay nyo lang doon sa tumatanggap ng panawagan, yung mga listahan, mga pangalan ng gusto nyo panalangin, at isasama na lang yun doon sa bandang huli, sa oras ng pananalangin kung sino ang nakaupo po doon. Para ngayon, mapagbigyan natin, maging yun nasa malayong lugar sa ibang bansa, pwede silang tumawag dyan eh. Ang problema, hindi na makatawag sapagkat ang haba nyo kung gumamit ng telepono sa radyo. Eh, nagagalit na talaga ako. Ngayon, kailangan naman sabihin ko, wala akong karapatan magalit sapagkat hindi ko sinasabi. Ngayon, sinasabi ko na, siguro naman, di kayo bingi, ano? Ang taong may panampalataya, minsan lang humingi ng panalangin sa Panginoon, naniniwala na. Amen? Pag paulit-ulit ka na lang doon, hindi na panalangin may panampalataya yun. Ang ibig sabihin nun, maganda ang tinig mo sa radyo. Gusto mong marinig ka lagi. Amen ba? So, time limit for the callers on radio. Tama na sabihin, pakipanalangin po ako. Ganito yung tatay ko. O kung sino, but not so long ang listahan. Nung ako yung nasa radyo pa noon, tumatanggap ng ganyan, mayroon po akong sekretarya. Siya ang tumatanggap ng mga panalangin, ay mga taong ibig ipanalangin. Ako naman, talaga sadyang di marunong manalangin ng mahaba. Sapagkat alam kong yung pinaka-effective na panalangin sa Biblia, maiksi lang. Bakit? Uulitin mo pa yung sinabi niya, narinig na ng Diyos yun. Hindi pa sinasabi yun, narinig na yun. Ang haba na listahan, kung isa-isahin ko yun, baka 1 oras uli yun. Papatungan ko lang kamay yung listahan, sasabihin ko, Panginoon, ito po ang mga nangangailangan sa iyo. Pagbigyan nyo naman. Amen. Amen. Amen ba? Yun na yun. Yun na yun. Amen ba? Okay.
Third, know that God is calling everyone to serve. Manglingkod tayo sa Panginoon. No? Huwag mo sabihin na wala akong nalalaman. Ako, kung sinabi kong wala akong nalalaman, walang gawain na ito. Wala talaga akong nalalaman. Kaya walang nakikinig sa aking mga marurunong. No? Ang hindi niya alam, yung hindi ko alam, alam ng Diyos. At paggaling sa Diyos yun, ipinahayag, siguradong maliligtas ang tao nakikinig. Siguradong pagpapalain ang taong makikinig. Amen ba? Kahit gaano katigas ang ulo mo at puso mo, paggaling sa Diyos ang mensahe, magugulot ka na lang. Narinig ko na yon. Pero bakit iba ang dating? Iba ang dating niya. Hanggang doon lang ay ibang dating. Isaiah 44 verse 22 says, I have swept away your openness like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. Ang pagkasala mo'y inalis ko na parang ulap na pawi na nakakapara. Ikaw ay manumbalik. Yan namang tinubos kita at maglingkod sa akin. Amen ba? Ito pa, maganda. Isaiah 55 verse 1. Come. See, panyaya ito eh. All you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come. Buy and eat. Ano ba yun? Nakita niyo yun? Kayong mga walang pera, walang pamasahe. Pumunta kayo dito. Dito kayo sa akin bumili at kumain. Walang pera eh. Hindi ba? Paano ba yun? Buy wine and milk without money and without cost. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Naunawaan niyo ba yon? Wala kayong pera. Wala kayong makain. Ang paanyaya ng Diyos, hali kayo. Uminom kayo ng tubig na libre. Agua bili na hindi libre. Anong tubig ang tinutukoy niya? Ang salita. Ang salita ng Diyos. Pagkain na hindi ka magugutom. Pagkain na hindi mo babayaran. Pero sa sandaling lumapit ka at uminom noon at kumain noon without cost, uuwi kang busog na busog. Uuwi kang malusog na malusog. Amen ba? Katatanungin ko kayo. Kayo ba'y nauuhaw na? Kayo ba'y nagugutom na? Walang sagot. Kanina gutom kayo. Kanina uhaw kayo. By this time, hindi na kayo uhaw. Hindi na kayo gutom. Walang bayad. Di ba? Mamaya, magtatas pa kayo ng prayer request nyo. Wala pang laman yung prayer request. Sa primero, walang laman yan. Pero sa sunod, hostong takal, siksik, liglig, umapaw na yan. Bakit? May binhi ka na eh. Bibigyan ka ng Panginoon eh. Ito. Maganda akin, nasumpuan ka na madaling araw kaya medyo puyat-puyat ako eh. Madaling araw ko ginising ng Panginoon. Tingnan ko yung relos ko, akala ko alas 6:30 na, alas 3:30 lang pala. Mas kapag kasulat ko ito, sabi ko, teka muna, alas 3:30 lang pala yung kako.
Ito. Maganda ito. Revelation chapter 22 verse 17. Aklat ng pahayag. Pahayag. Alam niyo ba na yung mga binabagay ko sa inyo, pahayag na bago yan ang galing sa Diyos? May bagong pahid ng Panginoon. Pag yan may pahid ng Panginoon, yung tatanggap ng naririnig niya, kung may sakit, gagaling. Amen ba? Kung nahirapan ng huminga, luluwag ang paghinga. Kung nahirapan na ng humigpit, kasi bigpit yung sinturon, pag tayo mamaya, malalaglag na yun. Kasi lumiit ng baywang. Lumiit ng baywang. Revelation chapter 22 verse 17. The Spirit and the bride say, Come. And let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi ng halika. Sabihin nyo. Ulitin nyo. Halika. Ano ibig sabihin ng halika? Ha? Kiss mo ko. Kiss mo ko. Halika. Halika. Humalik ka. Hey, ikakasal di ba? Sabi sa sabahan ni ikakasal Halika. Lumapit at sino mang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Hindi pa tayo magpa-final kasi series ito Anyway, fourth, God is calling everyone to decide to walk or not to walk with God. To serve or not to serve God. Ito ang panglimang panawagan. God is calling everyone to decide to walk with God. Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 18 says, See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God and to walk in His ways and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase. And the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. It's time to decide. We've been hearing the invitation of God through the WX Radio. Kayong lahat na nakasumpong sa himpilang ito. Ito lang po ang himpilan ng radyo sa buong daigdig na ang dala ay mabuting balita. Mabuting balita. Kaya ayaw ko na ang inyong mga reklamo sa inyong kapwa ay danyan dadalhin sa ere. No? Do not complain against your brother or sister in your prayer group over the radio. Bring it to your elders para pag-usapan yan. No? Then, you have to decide to follow or not to follow God. To obey or not to obey. To serve or not to serve. To walk with God or not to walk with God. To walk with God means doing what pleases God.
To walk with God means putting into action all the pronouncements of the prophets, all the laws and decrees God has established. Walang utos ang Diyos na makasasama sa tao. Lahat ay makabubuti. Gusto ng Diyos mapabuti tayong lahat. At ito rin ang aking ibig mangyari sa lahat ng taong tutugon sa panawagan ng Diyos sa gawain ito. Wherever you are, all over the earth, you can be reached out and reach out for this message over your internet. This is covered live. Ang dami po nag-distribute nito sa na walang pahintulot. Sa Amerika, tanong sa akin, Brother Mike, pinahintulutan mo ba iba-ibang istasyon na i-cover ka na wala kang pahintulot? Kako, magpasalamat dapat tayo. Bakit? Hindi ko nababayaran yun. Amen ba? Alam niyo ba mahal ang binabayaran natin sa radyo at telebisyon? Iba, nilalagay na sa Tubyo. Ano ba yun? YouTube. Nilalagay na dyan sa Facebook. Amen ba? You can share the word. You can share the goodness of God. Anumang kabutihang dinaan, pinadama sa inyo ng Diyos, ay babahagi niyo sa iba. Bawat kaluluwang maaabutan ng binhing ni Hasik sa inyo, may pagpapala kayo sa Diyos. Amen? So, it's time to decide. Will you or will you not? Okay. Alam mo, kapag sa school, may aral, ang kasunod niyan ay test. Tetestingin kayo kung kayo ay nakinig at natuto. Ganyan din ang Panginoon. No? Tetestingin kayo kung kayo ay nakinig at natuto. Pagdating nyo sa bahay, may mangungutang sa inyo. Anong gagawin nyo? Pautangin. Diba? Susunod ba kayo? Sinong susunod? Sinong tutugon sa panawagan? Okay, taas ang kamay nyo, Babalik ba kayo sa Martes? Sinong babalik sa Martes? Narinig kayo. Nakikita kayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tingnan mo nga kung susunod yan. Sabi mo sa Martes, may kasama siya. Kita mo na yan. Right away. Akala ko susunod. Sabi niya, ayan, hindi ko mapapangako, brother. Wala kang pananampalataya. Tatandaan mo, kasama mo ang Diyos. Pag may nakita ka, diyan ka napasa, palaboy-laboy, kahit mo kilala yan, sabi mo, Lord, anyayahan natin yan. O lalapit sa iyo yun. Sabi niyo, pahingi. O, ano gagawin mo? Bibigyan mo. Sasabihin mo, sama ka sa akin sa Martes, ha? Magagawa mo? Hindi pa rin. Sino makakagawa niyan? Tingnan natin, mapupuno ito sa Martes, ha? Ang aral dito pag Martes, iba sa araw ng Sabado. Ha? Ito espesyal. Sapagkat kayo ay tinawag. We are called. We are called. Sabi sa isang awit, we are called. Tulog na yata sila eh. Labas ang ating mga prayer request. Declare the wisdom of
exalt His character and praise. Tasan yung mga prayer request. Ayang handbags, wallets, bottled water, To the Spirit everything you have on your hands. forming us, the beauty of the life of Jesus. We're called to bear His presence and to manifest His glory, called to feel His heart and know authority, and give to Him undying devotion, our full adoration, that He may be pleased, and to set our hearts on this one endeavor, to worship forever His majesty. We are called to keep the Father's word and meditate upon the loveliness of Jesus Christ, and offer praise as sacrifice. Our worship is responding to the revelations of His name, bringing pleasure unto Him, whose heart is broken over sin. We're called to yield our mind, our body, soul, and spirit, worship Him the way He wants to hear it, and give to Him undying devotion, our full adoration, that He may be pleased, and to set our hearts on this one endeavor, to worship forever His majesty. His Manalangin tayo. Sabihin niyo, Panginoon, ako po ay kusang loob na tumutugon sa inyong panawagan sa akin. Salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat sa kapahingahan na bigay niyo sa akin. Naway manatili ito habang ako'y nabubuhay. Nang sa gayon, mapaglingkuran kita ng buong lakas, buong tapang, kahit anuman ang mangyari.
Sa ngalan ni Jesus, ako po ay nangangakong sa iyo ay maglilingkod ng kusa na mayroon kagalakan kasama ang aking buong sambahayan. Amen? Amen. Purihin natin Panginoon, purihin Diyos. Okay, baba ang iyong mga hawak kamay. Now, one thing I'd like to teach you. No, pagpupunta po sa ganitong panahon upang sambahin natin ang Diyos at makinig sa Kanyang aral para tayo magkaroon ng kapahingahan sa ating lupaypay ng katawan at kaluluwa, always make a request. No? Now, you will notice on this corner, ako po ay nagpapagawa ngayon ng mga bagong treasure boxes. Hindi na kailangan lapitan tayo ng mga kolektor. Tayo mismo ang maghuhulog doon sa mga treasure box. I-announce ko yan kapag handa na po. No? Sapagkat para maiwasan po yung pagkakasala ng iba na sinasabayan ng ating mga kolektor, lalo sa malaking gawain. Dito sa loob, mayroon po dyan Covenant Corner. Pwede niyong ihulog ang inyong mga prayer request dyan, kasama ang panalangin. Sa Israel, mayroon po doon tinatawag na crying wall. Pader po yun na kung saan doon nananaghoy yung mga nahirapan na sa buhay. Pagkatapos may mga sinisingit doon sa butas-butas ng mga bato na mga prayer request nila at kanilang mga offering. Isa yon sa aking gagawin sana dito na hindi ko na napagtutuunan ng pansin. But then, as usual, karamihan sa atin todo pasa sa mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya hindi natin gaanong maranasan yung kabutihan ng Diyos na inilalaan sa atin sa bawat sandali. Pamamaraan na katawa-tawa sa Panginoon. Pero tatandaan nyo, kapag galing sa ating puso, kusa ang lahat ng ating ginagawa, nalulugod ang Panginoon. Nalulugod ang Panginoon. At kapag tayo ay napabilang sa mga kinalulugdan ng Diyos, wala kayong ihingin. Wala kayong iisipin na hindi sa inyo pararatingin ng Panginoon. Amen? So, you can drop, may mga collectors yan, you can drop later on, you can drop it at the corner. So, babaan nyo muna ang inyong hawak kamay and find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, now you know. 1 plus 1. Pangalawa, sabihin mo, what do you know? 1 plus 1. 3 plus 3. What do you know? Ano sasabihin nyo sa uli? Sasabihin nyo, I don't know sa Sabado na. 1 plus 1. Now you know. 3 plus 3. What do you know? 7 plus 7. Taas ang kamay, taas ang kamay. Ito ang sasabihin niyo pag ako po mayroon po kong nagbigay sa akin, hindi ko lang mapanood pa yung ginawa niyang video nung lahat ng aking pagtatapon na ganun. No? Nung una, basta ginagawa ko lang yan sa audio ng Espiritu Santo. Pero kagabi, ipinaliwanag sa akin, di mo ba alam yung ginagawa mo? Yan ay ginagawa mo nung ikaw ay magsasaka pa. Naghahasi ka. Nagsasabog ka ng binhing mataba. Kaya ang sinasabog ko pala sa inyo, binhing mataba.
Ang sasabihin niyo pagtanggap niyo yun, mangyari sa akin ang sinabi mo. Ulit niyo nga. Nangyari sa akin ang sinabi mo. Mangyari sa akin ang sinabi mo. God bless you. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided.